Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Andito na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwentong ihahatid ko sa inyo ngayong araw. Hello po, kumusta? Kumusta ang weekend ninyong lahat? Kayo po ba'y nakapag-enjoy ng inyong weekend? Kayo po ba'y nakapag-relax nung weekend? O kayo po ba'y nagkaroon ng time para sa inyong pamilya? Nako, naway naging masaya ang lahat sa weekend dahil sisimulan na natin ang panibagong linggo. Actually, kahapon pa. Pero ngayon, kapag Tuesday, mas marami tayong ginagawa, ano? Pag Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday, yun mga pinaka-hectic eh. Anyways, maraming salamat po dahil patuloy pong tumataas ang ating mga subscribers. Patuloy po tayong dumarami. Ayan, hello 47,018 na subscribers as of recording this story. So 47,018, that means 2,982 na lang ang kailangan natin para yung akin namang storya ang inyong maririnig. Nako naman. Excited na po ba kayo dyan? Pero bago tayo dumako dyan, ako, nais ko mulang i-shoutout lahat ng mga nakikinig sa atin. Happy birthday today kay Mary Jane Hasa. Happy birthday, girl! Happy birthday din sa lahat ng mga nag-birthday. Hello kay Jan Anthony. Maraming salamat. Pa-shoutout daw sa family niya, Kimberly, Kiz, and Zai sa Bago City. Hi, John. Listening from Kadan, Czech Republic. Po ba? Czech Republic. Hindi ko alam. Happy birthday din kay Jovi Oreno. Happy birthday. Kay Erica May Oreno pala. Hello. Happy birthday. Sa kapatid niya pala. Si Jovi ang nagpapabati. Hello sa'yo. And listan ko. Hello sa'yo. How nice pag mag-deliver ka ng story talaga. Ayan. Thanks be to God. Kasi si Lord ang may bigay ng talent na yan. Kung talent mang matatawag yan. Shout out po sa lahat ng taga-Damam Kingdom of Saudi Arabia. Janice, Lita, and Jovi, maraming salamat sa inyo. Hi sa mga taga Quezon City, maraming salamat sa mga nakikinig over there. Glory Jane Espirito, maraming salamat. Sharon Bananal, thank you so much. Hello daw sa mga taga Nueva Vizcaya, si Alexander Conde na mahal niya. Sana all minamahal. Hi, Mama Mia. Hello din. Hello sa mga taga Kabankalan City, Negros Occidental, Normski Channel. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din sa Rich Gin Garments, sina Lovely Ophelia, Lilibet, na laging antukin. Talaga ba, Jerry? Hello po kay Ana Ramiro, kay Baby Jane Atayde sa mga taga Doha, Qatar. Maraming salamat sa inyo. Melly de la Cruz, maraming salamat po. Nako naman. Hello kay Geraldine Orot Villaran. Maraming salamat. Ami Ibanez, maraming thank you din sa'yo. Day off ko po kahapon. And the other day, kasi Sunday yon. Pero walang day off daw ang pakikinig sa atin naman. Diyan po ako ginaganahan eh. Naku, pakisubscribe po ng channel kapag hindi pa ha. Shout out din kay Jeff Oking, sa special mention daw sa mga co-workers niya, Tonton Daguhoy, Felix Sarnilio, Brian Contilio, and Gary Gubak. Ayun, sa taga Nia Agusan del Sur. Hello kay Ella. Maraming salamat, Ella, from Hong Kong. Sa lahat ng mga taga Hong Kong po, maraming salamat sa inyong pakikinig over there. At hello kay Albert. Maraming thank you. Maraming salamat din ay Jeanette. Janet pala. Sorry, Mama. I love the way you pronounce my name. Jeanette, Not Janet, Jeanette. Si ano man yon sa ano ba yung movie? Four Sisters in a Wedding. Ayun. Hello, Colasio. Maraming salamat. Delfino Oropesa. Thank you so much. Ayun. Maraming salamat din kay Lori Anoyo. Thank you very much, Lori. Sa mga taga Sorsogon, Bicol, araw-araw raw nakikinig. Bebang Pinion, maraming thank you sa inyo. Glory Jane Espirito, again, hello sa'yo.
Jen Yu, maraming salamat. Nakapag-comment din, Mama Mia. Always po akong nakikinig. Kasama ka sa araw-araw ko. Madali kasing matapos ang araw kapag nakikinig sa inyo. Bakit kaya ganun? Anyways, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment. Sa mga hindi po nababasa, huwag kayong mag-alala. Baka kayo na po ang susunod nating ma-shoutout. Ngayon po ay meron tayong pag-uusapan. Ang sabi nila, ang pag-ibig daw dapat yung naaayon sa kagustuhan at sa batas. Pero may mga pag-ibig kasi na ang akala natin ay mali. May mga pag-ibig kasi na ang pagkakaalam natin ay hindi tama at hindi dapat. Pero dun sa mga taong nakakaramdam ng pagmamahal na yon at dun sa mga taong nakakaranas ng mga pinagdadaanan nila na yon, napapatanong silang, mali nga ba ang pag-ibig na pinili ko? Nako, ating pakinggan ang storya ni Tamia dito lamang po sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Kailan nga ba nagiging tama ang mali? Kailan nga ba natatanggap ng lipunan ang isang pagmamahalan na hinuhusgahan? Dear Mama Mia, unang-una sa lahat ay nais kong magpasalamat sa iyo dahil binuo mo ang iyong YouTube channel. Sa totoo niyan, Mama Mia, matagal na po akong nag-iisip kung isi-share ko ba sa iba ang naging kwento ng buhay ko. Marami na po akong mga channels na pinapakinggan noon na tulad ng iyong content na nagbibigay ng mga storya ng kani-kanilang buhay. Pero hindi ko po magawa-gawang mag-share, Mama Mia. Ewan ko po ba? Parang laging may pumipigil sa akin. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, ay lagi akong pwedeng mahusgahan ng iba kapag shinare ko na ang sarili kong kwento. Pero mula nung marinig ko kayo, para bang may comfort kahit papaano sa boses niyo na alam kong hinding-hindi ako mahuhusgahan. Siguro mahusgahan man ako ng iyong mga tagapakinig. Alam kong ikaw ay hindi ganoon na maghuhusga sa akin agad-agad. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Tamia. Sa totoo lang, ako po ang klase ng tao na kapag nagmahal ay todo-todo talaga. Alam ko, Mama Mia, na kapag ako ang nagmahal, binibigay ko ang lahat kahit alam ko na may posibilidad na masaktan ako sa huli. Hindi po ako basta-bastang sumusuko. Hindi po ako basta-bastang bumibitaw. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, kapag nagmahal ako, yun ay dapat totoo. Walang halong biro. Gusto ko mag-workout talaga ang kahit na anumang relasyon na aking pinapasukan. Mama Mia, nung high school ako ay meron akong naging boyfriend. Sa totoo lang, tinatawanan at niloloko pa ako ng mga kaklase ko noon dahil masyado raw akong attached sa boyfriend ko na ito. Mama Mia, bata pa lamang kasi ako, nangarap na talaga akong makita ko ang isang lalaking magiging Prince Charming ko. Ang lalaking makakasama ko habang buhay. Ang lalaking sosuporta sa lahat ng gusto kong gawin. Ang lalaking laging nandyan. Lalaking lagi kong magiging sandigan sa bawat unos na pwedeng dumating sa aking buhay. Kaya naman nung magka-boyfriend ako, Mama Mia, ay nakadepende talaga sa kanyang kaligayahan ko. Kaso lang, dahil nga mga bata pa lamang kami, wala ding nangyari sa relasyon naming dalawa. Bata pa rin kami, lalo na siya, Mama Mia, na napaka-immature. Lahat na lang nagiging issue. Lahat na lang ay hindi niya nagugustuhan sa mga ginagawa ko. Pinilit ko man pong ipaglaban ang relasyon namin noon. Pinilit ko po na mag-workout kaming dalawa. Kahit na ang totoo ay hirap na ako sa relasyon namin, ay hindi po ako nagpadala noon. Mama Mia, ginawa ko ang lahat para maging okay kami, pero sa huli, wala rin akong nagawa nung nakipaghiwalay na siya sa akin. Napakasakit ng pinagdaanan ko noon. Kaya naman naisip ko, Mama Mia, na wag na muna akong magbo-boyfriend. Magpo-focus na lang muna ako sa pag-aaral ko.
Kaso lang, iba talaga magbiro ang tadhana. Nakilala ko ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Kokoy. Si Kokoy Mama Mia ay meron kaming common friends dalawa na siyang nag-introduce sa amin sa isa't isa. Hindi naman kami magkaklase, pero siguro nga may mga bagay at mga tao ka talagang magkikilala ng hindi mo inaasahan. At isa nga si Kokoy sa mga lalaking yon. Mabait siya, Mama Mia, palabiro. At syempre, nakuha niya agad ang atensyon ko dahil may itsura din naman siya. Naging crush ko siya, Mama Mia. Inisip ko noon, okay lang naman na magkaroon ng crush dahil yun naman ay magiging inspirasyon natin sa buhay. Magiging inspirasyon para ipagpatuloy natin at mas pag-igihan pa natin ang lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Yun nga ang nangyari sa aming dalawa ni Kokoy. Ginawa ko siyang inspirasyon. Pero si Kokoy, Mama Mia, ay hindi na kontento sa pagiging magkaibigan naming dalawa. Isang araw ay bigla na lang siyang nagtapat sa akin ng kaniyang pagmamahal. Matagal na raw niya akong nagugustuhan at siya raw talaga ang dahilan kung bakit nagkakilala kami. Sinabi niya raw sa common friend namin na i-introduce kami sa isa't isa dahil crush niya ako. Alam mo, Tam, pinili ko naman talaga at pinilit kong huwag iparamdam sa iyo ang nararamdaman ko. Kasi alam ko ang sabi ng iba, nagpo-focus ka sa pag-aaral mo. Kaya lang hindi ko na mapigilan ang sarili ko eh. Kaya lang hindi ko na mapigilan ang sarili kong mahalin ka. Ang sabi ni Kokoy. Ako naman ay kilig na kilig nung mga panahon na yon. Sino ba naman ang hindi kikiligin kung mismo ang ultimate crush mo ang aamin sa'yo na may nararamdaman siyang pagmamahal sa'yo? Mama Mia, pinigil ko ang sarili ko. Sabi ko, wag ko na muna siyang sagutin. Dapat makita ko muna ang intensyon niya sa akin. Kaya yun ang ginawa ko, kahit pa nga pilit ng pilit ang mga kaibigan namin ni Kokoy na sagutin ko na siya, ay hindi ko yun ginawa. Not until matapos ang isang buwan ng kanyang panliligaw. Kaso lang, Mama Mia, meron po akong nalaman. Yung parents ni Kokoy, lalong-lalo na yung mama niya, ay hindi naman gusto na ako ang naging girlfriend ng kanyang anak. Mama Mia, nasa middle class na pamilya kasi sina Kokoy. Ibang-iba sa kinagisnan kong buhay. Medyo may kaya sila dahil parehong may trabaho ang kanyang mga magulang. Engineer din ang kanyang ama at malaki-laki ang sweldo nito. Mama Mia, si Kokoy din ay nag-aaral sa isa sa pinakasikat na university sa amin noon. Samantalang ako, Mama Mia, ay tumigil ako ng pag-aaral nung ilang buwan matapos kaming magkaroon ng relasyon ni Kokoy. Hindi dahil sa bumagsak ako, kundi dahil, Mama Mia, hindi na kinakaya ng parents ko ang gastusin namin. Pinalipat nila ako, Mama Mia, sa isang state university. Doon ako nag-aral. Ang sabi ko noon sa sarili ko, okay lang naman kung state university. Wala namang kaso doon para sa akin dahil alam ko naman na maganda rin ang quality of education doon. Nung makalipat na nga ako ay halos mawalan kami ng oras ni Kokoy sa isa't isa. Kaya lang, Mama Mia, siguro sadyang mahal talaga ako ni Kokoy. Lagi niya akong dinadalaw. Lagi niya akong binibigyan ng oras kahit ang totoo, Mama Mia, ay unti-unti ko na siyang iniiwasan noon dahil sa mga naririnig kong sabi-sabi mula sa mga kaibigan namin. Sabi daw kasi ng mama ni Kokoy ay ayaw niya raw sa isang katulad ko para sa anak niya. Mama Mia, ayaw raw nila na magkaroon ng relasyon si Kokoy sa isang babaeng wala namang kasiguraduhan ng future. Nung una ay nasaktan talaga ako ng husto sa mga narinig ko mula sa mga kaibigan namin. Mama Mia, yung mama ko kasi ay nagtitinda lamang sa isang kantin sa isang public elementary school. Yung papa ko naman ay magsasaka. Alam ko naman, Mama Mia,
Alam ko na kailangan na ako ang umiwas dahil hindi ako gusto ng mga magulang ni Kokoy. Kaso lang Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan na ipaglaban si Kokoy. Bukod kasi sa mabait siya, gwapo at maapil, Mama Mia, siya rin kasi talagang nagsabi sa akin na ipaglalaban niya ako, na mahal niya ako. First time ko pong narinig yun mula sa isang lalaki. First time kong narinig na may isang lalaking handa akong ipaglaban sa kahit na sino. Wag lang akong mawala sa buhay niya. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa bagay na yon, hindi ba? Hanggang sa nung first time niya akong dinala sa bahay nila Mama Mia, pinakilala niya ako ng formal sa kanyang mga magulang. Alam mo, Tam, alam kong magugustuhan ka nila. Dahil bukod sa maganda ka na, mabait ka pa, at alam ko na mabuti kang anak. Sabi ni Kokoy. Kahit na kinakabahan ako Mama Mia, kahit na halos mga togang tuhod ko nung makarating na kami sa harapan ng bahay nila, ay nilakasan ko talaga ang loob ko. Inisip ko noon, okay lang, nandito naman si Kokoy. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Alam kong ipagtatanggol niya ako kahit na ano pa man ang mangyari. Alam ko, Mama Mia, mahal ako ni Kokoy. Alam ko na ipaglalaban niya ako. Nung makapasok na kami sa loob ng bahay nila, sa unang tingin pa lang ay tumaas na ang kilay ng mama niya sa akin. Hindi nila ako pinakitaan ng magandang pakikitungo. Mama Mia, naka-smid sila lagi sa akin. Kapag may sinasabi si Kokoy tungkol sa aming dalawa, ay tumataas lang ang kilay ng mama niya at hindi naman ako tinitignan. Wala talaga silang magandang pinakita sa akin nung araw na yon. Iniisip ko na lang Mama Mia na siguro pinoprotektahan lang nila si Kokoy. At isa pa Mama Mia, bunsong anak po kasi si Kokoy at baby pa ang tingin ng kanyang pamilya sa kanya, lalo na ng kanyang ina. Koy, hindi yata ako gusto ng parents mo, lalo na ng mama mo. Sabi ko noon nung hinatid na niya ako sa bahay namin. Ano ka ba, Tam? Huwag kang mag-alala, ganun lang talaga si mama. Lahat naman ng mga nagiging jowa ng mga kapatid ko, ginanyan niya din eh. Pero nung nagsipag-asawa na, okay naman, tinanggap niya, minahal niya, lalong-lalo na yung mga apo niya. Ganun ba? Sa tingin mo ba, Koy, darating ang panahon na matatanggap ako ng mama mo? Ano kaya ang pwede kong gawin? Ano kaya ang pwede kong dalhin sa susunod na dadalaw ako sa inyo? Para naman, gumaan-gaan ang loob niya sa akin. Mahal kasi talaga kita, Koy. Kaya gusto ko na mahalin rin ang mga taong mahal mo. Pagsabi ko noon, Mama Mia, ay niyakap niya ako at hinalikan sa aking noo. Siguro, Tam, dapat bigyan na natin ng apo sina Mama at Papa para matanggap ka na rin nila. Pagbibiro niya na sinabayan ko ng hampas. Ano ka ba naman? Bakit ganyan yung iniisip mo? Hindi pa tayo pwede sa ganun, no? Kailangan muna nating mag-aral. Kailangan nating tapusin ang ating pag-aaral para maging maayos din ang kinabukasan natin. Sabi ko sa kanya. Oo na po. Sabi niya rin na tumatawa at nagpaalam na sa akin bago ako hinalikan sa aking mga labi. Mama Mia, nung makaalis na si Kokoy at nung makarating na ako sa loob ng bahay namin, ay hindi ko talaga napigilan ang saya na aking naramdaman. Oo, may lungkot dahil hindi ako tanggap ng mga magulang niya. Pero masaya ako Mama Mia dahil alam kong mahal ako ni Kokoy. At sa araw-araw na relasyon naming dalawa ay pinapatunayan niya yun sa akin. Hanggang sa matapos nga ang aming first anniversary Mama Mia, dun na nag-umpisang humihingi si Kokoy sa akin ng sobra pa sa halik. Nung una kasi ay smack-smack lang ang halikan naming dalawa. Pero pagkatagal ay mas lumalalim na yon. Lalo na kapag nasa lugar kami na walang masyadong tao at medyo madilim. Minsan sa plaza, minsan sa may sine,
Minsan din, Mama Mia, sa loob ng school campus namin kapag dinadalaw ako ni Kokoy. May mga parte kasi ng campus na madilim at dun kami nag-uusap. At kapag nangyayari yun, Mama Mia, ay pinipilit ko talaga na pigilan si Kokoy. Pinipilit kong ipaalala sa kanya ang tungkol sa kung hanggang saan lang kami. Ang tungkol sa limitasyon ng aming pagiging mapusok. Kaso lang, Mama Mia, dumating din sa araw na maging ako ay nawalan na rin ng control sa sarili ko. Yun ay birthday ng isang kaibigan ni Kokoy na hineld po sa isang resort. Dahil mga may kaya sina Kokoy, Mama Mia, lalong-lalo na yung iba niyang mga kaibigan ay nakaka-afford sila ng birthday celebration na ganon. Ayoko sanang sumama dahil may exam ako kinabukasan pero pinilit ako ni Kokoy. Ang sabi niya dapat makilala ko ang iba niyang mga kaibigan para alam ko raw kung saan siya at kung sino ang kasama niya kapag hindi kami magkasamang dalawa. Well, totoo naman. Noon ko pa iniisip kung paano ko kaya makikilala ang ibang mga kaibigan ni Kokoy nang hindi ako masyadong nagiging demanding na ipakilala nila sa akin. Na ipakilala niya sa akin ang mga kaibigan niya. Hanggang sa nangyari na ngayon. Nakapag-review naman ako ng konti kaya kampante akong sumama kay Kokoy. Merong inuman, kasiyahan at kantahan. Hanggang sa hindi na nga umuwi ang lahat, Mama Mia, at nagdesisyon na lang na doon matulog. May isang cottage doon na walang umuukupa. Tinawag ni Kokoy ang caretaker at ang sabi niya ay rentahan niya raw yun at doon kami matutulog dalawa. Wala naman akong iniisip na mali siya noon dahil ang akala ko nga ay matutulog lang kami. Kaso lang, Mama Mia, nung nakatulog na ako ay naramdaman ko po ang mga kamay ni Kokoy sa mga masiselang bahagi ng katawan ko. Pinilit ko siyang wag gawin yon, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya na tumigil siya at baka masira pa ang kinabukasan naming dalawa. Pero nagsorry siya, Mama Mia. Ang sabi niya, mahal na mahal niya raw ako at hindi na raw niya kayang tiisin pa ang kanyang nararamdaman. Siguro nga dahil sa nainom niyang alak kaya ganun na lang. Ako din naman, Mama Mia, meron ding nararamdamang kakaiba sa bawat haplos at halik sa akin ni Kokoy. Kahit pinipigilan ko siya, ang totoo, Mama Mia, tinatraidor po ako ng sarili kong katawan. Bawat haplos niya ay rumereact po ang katawan ko. Bawat halik niya sa labi ko ay tinutugon po ng halik ng labi ko. Hanggang sa hindi ko na nga siya napigilan. Hanggang sa tuluyan na nga niyang naangkin ang pagkababaing matagal ko nang iningatan. Nung una, pagkatapos namin doon ay umiyak ako. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka mabuntis ako at yun pang maging dahilan para masira ang kinabukasan naming dalawa. Niyakap ako ni Kokoy. Humingi siya ng sorry sa akin dahil hindi niya na talaga napigilan ang sarili niya dahil raw sa sobrang pagmamahal na nararamdaman niya. Niyakap ko siya at sinabi kong hindi naman niya kasalanan ng lahat dahil pumayag rin naman ako. Nagantay kami ng 2 buwan, Mama Mia. Dahil nga na-delay po ang menstruation ko. Pero nung dumating na ang buwan ng dalaw ko ay naging kampante kaming dalawa. See? Magaling ako, marunong ako, hindi ka mabubuntis, sabi ni Kokoy. Nagtiwala ako sa kanya, Mama Mia. Kaya naman naulit pa ng naulit ang nangyayari sa aming dalawa. Naging pareho na kami, naging agresibo na. Hindi ko na iniisip, Mama Mia, ang mga limitasyon na dapat ay pinapairal namin sa aming relasyon. At dahil nga sa sobrang agresibo namin ni Kokoy sa isa't isa, Mama Mia, nagbunga din ang aming pagiging agresibo. Nangyari din ang matagal ko nang kinatatakutan. Nangyari din ang bagay na ayoko sanang mangyari noon. Nabuntis niya ako, Mama Mia. Alam ko na ayaw talaga ng mama niya na ipakasal kaming dalawa. Pero wala siyang nagawa.
dahil yung tatay ko ay galit na galit. Pumunta kina Kokoy at may dala pa itong itak. Pinipigilan namin siya ng nanay pero ayaw niyang magpapigil. Binuntis-buntis ng anak mo yung anak ko pagkatapos ayaw mong panagutan ng anak mo ang anak ko? Galit na sabi ng tatay ko. Siguro ay natakot ang nanay o mama ni Kokoy. Natakot rin sila sa iskandalo na pwedeng dalhin ito. Dahil ang sabi ni Papa ay hindi raw talaga siya tatahimik hanggat hindi ako pinanagutan ni Kokoy. Mama Mia, wala ring nagawa ang parents ni Kokoy lalo na ang mama niya. At pinakasal din kaming dalawa sa West. Mama Mia, nung una, nagtatalo kaming dalawa ni Kokoy kung saan kami titira. Ang sabi ko kasi ayokong makisama sa mga magulang niya. Ayoko talaga Mama Mia dahil alam ko na hindi naman ako gusto ng kaniyang mga magulang lalo na ng mama niya. Nag-early retirement na kasi ito Mama Mia kaya alam kong lagi-lagi na lang itong sa bahay. Lagi-lagi na lang ito na makakasama ko lalo na kapag lumaki na ang tiyan ko. Paano pa ako magkakaroon ng peace of mind kung lagi kaming magkasamang dalawa? Kung alam ko na ang kasama ko sa bahay ay hindi naman talaga ako gustong makasama. Babe, sensya ka na. Hindi kasi tayo pwede dun sa inyo. Una, malayo sa paaralan ko. Pangalawa, wala naman tayong espasyo doon. 'Di ba? Wala kang ang sariling kwarto dun sa inyo. Naiintindihan ko naman si Kokoy Mama Mia. Alam ko na lumaki siya sa isang komportableng pamumuhay. Hindi katulad ko na lumaki sa kahirapan. Kaya naman sinabi ko sa kanya na payag ako. Nangako naman din siya sa akin Mama Mia na temporary lang ang paninirahan namin sa bahay ng kaniyang mga magulang. Yun ay habang nag-aaral pa siya. Ang sabi niya kapag nakagraduate na siya at kapag nakahanap na siya ng maganda-gandang trabaho, ay bubukod na kami ng tirahan. Mama Mia, wala na kasi sa bahay nila yung mga kapatid ni Kokoy dahil pare-pareho na ang mga ito na may kanya-kanya ng pamilya at buhay. Kaya naman ang kasama lang namin sa bahay ay ang mama at papa niya. Nagtiwala ako sa pangako ni Kokoy Mama Mia. Nagtiwala ako sa sinabi niya na bubukod din kami kapag makahanap na siya ng trabaho. Kaso lang, hindi naman yun nangyari. Kasi nung makagraduate na si Kokoy Mama Mia, ay hindi naman siya agad naghanap ng trabaho. Wala po siyang nahanap na magandang trabaho. Dahil ang sabi niya, lahat daw ng mga kumpanya ay hindi tumatanggap ng mga fresh graduate. May iba naman na tumatanggap pero ang liit-liit lang daw ng pasahod. Bagay na ayaw ni Kokoy. Ayaw daw niyang maghirap sa napakaliit na kita. At isa pa Mama Mia, nasundan din agad ang anak namin ni Kokoy. Nabuntis ako agad sa pangalawa naming anak. Kaya naman hindi ko talaga siya napilit noon na bumukod kami. Lumipas ang 3 taon na ganun pa rin. Hindi naman sa minamaltrato ako ng mama niya. Hindi naman sa ako ang pinaglilinis niya araw-araw. Hindi din naman sa pinapaglaban niya ako o inaalila sa bahay nila. Walang ganun po Mama Mia. Meron naman kasi silang katulong na gumagawa ng mga bagay na yon. Kung may nililinisan man ako ay kwarto lang namin ni Kokoy. Kung may nilalabhan man ako ay damit lang namin at ng aming mga anak. Pero everyday, Mama Mia, everyday, nakakarinig po ako ng mga masasakit at mga bastos na bagay mula sa kanya, mula sa mama ni Kokoy. Mga pagpaparinig, Mama Mia, pagpaparinig na ako raw ang dahilan kung bakit minamalas ngayon si Kokoy, kung bakit nasira ang kinabukasan ng kaniyang anak. Ako raw ang dahilan, Mama Mia, kung bakit hindi makahanap-hanap ng magandang kinabukasan at tadhana itong si Kokoy. Kapag wala si Kokoy Mama Mia ay lagi niya akong pinaparinggan na hindi raw ako ang pangarap niyang babae para sa kanyang bunsong anak. Maminsan-minsan ay nakakarinig din ako ng pagmumura. Dahil may isang tao daw na biglang pumasok sa pamilya nila na naging dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang kanilang buhay.
Mga masasakit na salita, Mama Mia, na sinasabi ko naman kay Kokoy pero wala rin siyang ginagawa para pigilan ang mama niya. Hanggang sa nasanay ang mama niya sa mga sinasabing yon sa akin, na kahit pa nga nasa bahay din si Kokoy ay hindi na siya pumipreno, Mama Mia. Nagpaparinig pa rin siya kahit nasa bahay ang asawa ko. Alam kong alam ni Kokoy na ako ang pinaparinggan ng mama niya. Pero kahit na naririnig niya ang mga masasakit, mga bastos at masasamang salitang sinasabi sa akin ng mama niya, Mama Mia, ay wala naman pong nagiging reaksyon si Kokoy. Tahimik lamang siya. Hindi po siya ang Kokoy na kilala ko dati. Hindi po siya ang Kokoy na inaasahan kong ipagtatanggol ako. Dahil si Kokoy, nakasakasama ko ngayon, Mama Mia, ay parang bahagang buntot pagdating sa mama niya. Hindi niya ako pinagtatanggol. Nung una, ay binabaliwala ko lang dahil naisip ko na baka rumerespeto lang si Kokoy sa mama niya. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay lalong gumagrabe ang sitwasyon ko. Lalong-lalo na nung nag-retire na rin ang papa ni Kokoy sa pagtatrabaho nito. 2 na silang nasa bahay ng kaniyang asawa. 2 na silang sabay na nagpaparinig sa akin. 2 na silang nagsasabi na malas ako sa buhay nila at sa buhay ng anak nila. Mama Mia, araw-araw ko pong iniindang bagay na yon. Araw-araw po akong nasasaktan. Kaya naman naisip ko noon, total ay college level naman ako, bakit hindi ako maghanap ng trabaho? Ginawa ko talaga ang lahat para makahanap ako ng trabaho, Mama Mia. Alam ko naman kasi na kahit gano'n ang mga biyanan ko sa akin ay mahal naman nila ang mga anak ko at alam ko na aalagaan nila ang mga ito. Ang gusto ko lang talaga ay kumita ng sarili kong pera. Ang gusto ko lang talaga ay kahit papaano ay makaalis sa bahay na yon para naman hindi 24/7 kong naririnig ang kanilang mga bastos na pananalita sa akin. Hanggang sa natanggap ako bilang isang factory worker sa isang kumpanya. Si Kokoy naman nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay wala pong trabaho. Siya ang nagbabantay ng mga anak namin kapag nasa bahay siya. Sabi niya umaalis din naman siya para maghanap ng trabaho pero alam ko, Mama Mia, na pumupunta lang siya sa barkada niya. Nung sumweldo na ako, ay inaya ko na si Kokoy na bumukod na kami ng tirahan. Sinabi ko sa kanya na ako muna ang bahala sa mga gastusin namin hanggat hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. Paano ako makakahanap ng trabaho kung bubukod tayo? Sinong magbabantay sa mga bata? Tanong niya sa akin. Koy, pwede naman nating pakiusapan ng kapatid ko o di kaya ang mama ko para puntahan niya muna ang mga bata kapag nagtatrabaho ako at naghahanap ka naman ng sarili mong mapagkakakitaan. Ano ka ba naman? Gagastos ka pa talaga? Alam mo ba na hindi naman natin kakayanin lalo pat ikaw lang ang kumikita sa ating dalawa? Magkano ba talagang sweldo mo dyan? Hindi ba't minimum lang naman? Paano tayo mabubuhay? May mga anak tayo, kakain pa tayo, may mga bills pa, tapos dadagdag ka pa ng gastusin sa pang-uupa ng bahay. Sabi niya. Mama Mia, nasaktan ako noon pero naiintindihan ko naman ang punto niya. Alam ko, Mama Mia, alam kong kulang na kulang ang sweldo ko dahil unang-una sa lahat ay hindi naman ako regular sa trabaho. Hanggang sa matapos nga ang 6 months at natapos na rin ang kontrata ko at nawalan na ako ng trabaho, Mama Mia. Pero buti na lang talaga at nagkaroon ako ng konting pera noon. Yung papa ko kasi ay may lupa ang kanyang mga magulang na naibenta ng kanyang mga kapatid. Pinaghati-hatian nila ang benta ng lupang yon. Medyo malaki-laki ang lupang yon kaya malaki rin ang naging parte ni Papa na binibigyan niya rin kami na magkakapatid. At yun pong akin, Mama Mia, ay sinabi ko kay Kokoy na gusto kong magsimula ng negosyo.
Ang sabi naman niya sa akin, Mama Mia, ay pumayag raw ang mga magulang niya na magtayo ako ng maliit na tindahan sa harapan ng bahay nila. Kaya nga nung makuha ko ang parte sa pinagbilhan ng lupa, Mama Mia, ay yun ang ginamit ko para makapagpatayo ng maliit na tindahan sa harap ng bahay ni na Kokoy. Buti na lang talaga at meron nang nakitang trabaho noon si Kokoy sa isang construction company. Sa opisina po siya nagtatrabaho, Mama Mia, pero hindi rin naman kalakihan ng sweldo na yon. Kaya lang naisip ko, kapag meron akong pinagkakakitaan at meron ding trabaho ang asawa ko ay mas madali kaming dalawa na makakapag-ipon ng pera. Ang akala ko talaga noon, Mama Mia, ay magiging okay na ang pamumuhay naming dalawa ni Kokoy. Pero hindi din pala. Dahil simula po, Mama Mia, nung makapagpatayo ako ng negosyo, ay nawalan na rin ng pangkabuhayan ng kaniyang mga magulang. Hindi na rin ang mga ito binibigyan ng allowance ng kaniyang mga anak. Dahil ang sabi ng mga ito ay nagpe-pension naman sila. Pero hindi po sumasapat ang pensyon ng mga magulang ni Kokoy. Ang totoo niyan, Mama Mia, wala pang ang isang linggo ay nauubos na nila ang pensyon nila dahil pareho pong nalulong sa sugal ang mama at papa ni Kokoy. Nawalan kasi sila ng pagkakaabalahan mula nung nawala ang kanilang mga trabaho at nag-retire sila. Kaya naman siguro, Mama Mia, ibinaling nila sa pagsusugal ang kanilang panahon. Mama Mia, yung pension pa nila dahil nga sa masyadong pagsusugal ay na-loan pa nila. Kaya halos wala rin silang natatanggap buwan-buwan. Kaya naman, Mama Mia, halos kami na ni Kokoy ang gumagasto sa bahay nila. Hanggang sa isang araw, ang sabi ng kaniyang mga magulang ay magtatayo raw sila ng sarili nilang negosyo sa bahay nila. Akala ko naman kung anong buy and sell ang kanilang gagawin. Pero Mama Mia, ginawa po nilang pasugalan ang kanilang sala. 3 mesa po ang kanilang inihanda doon. Mga baraha, mahjong, at kung ano-ano pang sugal na hindi ko naman maintindihan. At dahil nga nagkaroon ng pasugalan ay nagkaroon din ng maraming tao sa bahay nila. Mama Mia, naisip ko na maganda rin naman ang ginawa nilang yun dahil ako naman ang nakikinabang at maraming bumibili sa tindahan ko. Isa na nga sa mahilig bumili ng sigarilyo sa tindahan ko ay si Cesar, Mama Mia. Nakilala ko siya dahil parokyano rin siya ng sugalan ng mga biyanan ko. Nagkakilala kaming dalawa at nagkakausap lalo na kapag nagyoyosi siya at hindi pa nakakaupo sa mesa. Mama Mia, hanggang sa naging close kaming dalawa. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo. Si Cesar po ang lalaking bumago sa buhay ko. Nung una, Mama Mia, ay hanggang biru-biruan lang kaming dalawa ni Cesar. Lalong-lalo na kapag bumibili siya sa tindahan namin. Lagi niya akong pinagtitripan. Lalo na kapag alam niya, lalo na nung nalaman niya, Mama Mia, na dahil sa sobrang busy na sa trabaho itong si Kokoy, ay isang araw halos sa 1 linggo lang siyang umuuwi sa amin. At kapag nasa bahay naman siya, Mama Mia, ay puro barkada at inuman lang ang inaasikaso niya. Kinakantsawan ako ni Cesar dahil para raw akong walang asawa sa ganon. Ang pinakamasakit pa sa akin, Mama Mia, na ginagawa ni Kokoy ay nung simulan niyang hindi i-remit sa akin lahat ng sahod niya. Binibigyan niya man niya ako pero konting-konti lang yon. Samantalang ang malaking parte ay binibigay naman niya sa mama niya. Dahil ang sabi pa niya, Mama Mia, ay ayaw daw niya na ipagtabuyan kami ng mga magulang niya. Sabi niya, Mama Mia, lahat daw ng mga kapatid niya ay dumaan sa ganitong sitwasyon na nagbibigay ng allowance o pera sa kanyang mga magulang. Hindi naman po sa umaayaw ako na magbigay si Kokoy sa kanyang mga magulang. Kaya lang ang ayaw ko, Mama Mia, ay bakit naman ang laki-laki ng parte ng mama niya samantalang sa akin na meron kaming 2 mga anak ay ang liit-liit. Halos 1/5 lang po ang natatanggap ko. Alam mo, Tam, kawawa ka talaga at si Kokoy pang napakasalan mo.
Sus, kung ako pa yan, hinding-hindi mo talaga dadanasin ng ganito. Hinding-hindi ka talaga maghihirap ng ganito. Pabirong sabi sa akin ni Cesar. Anong magagawa natin, Zar? Yang tagal-tagal mong dumating sa buhay ko. May asawa na ako nung dumating ka. Biro ko namang balik sa kanya. Ganyan kaming dalawa ni Cesar, Mama Mia. Nag-uusap na dala pa biro. At nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay naisip ko na bakit nga ba nagmadali agad akong magpakasal kay Kokoy? Bakit nga ba nagpakasal ako agad dahil lang sa nabuntis niya ako? Napaka-irresponsable naman ng lalaking napakasalan ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, nagkaroon po ng malubhang lagnat ang panganay naming anak ni Kokoy. Wala po si Kokoy nung araw na yon at nandoon sa site. Tawag ako ng tawag sa cellphone niya pero ring lang ito ng ring hanggang sa dumating na sa punto na hindi ko na makontak. Humingi naman ako ng pera sa mama niya. Sabi ko ay kailangan kong ipa-check up ang bata. Pera? Ano bang hihingin mo sa aking pera? Wala na akong pera. Pa-check up mo yan mag-isa mo. May pera ka naman siguro dyan. San ba yung benta mo dyan sa tindahan? Bakit wala na? Sabi niya. Mama Mia, ang totoo niyan ay wala po akong kapera-pera nung mga panahon na yon. Dahil hindi nga masyadong nagbibigay sa akin si Kokoy, kaya yung kita ko po sa tindahan ang binibili ko po ng pagkain at mga gusto ng mga anak ko. Wala na akong ibang naging choice noon. Wala naman kasi akong kaibigan na malapit sa akin kundi si Cesar lang. Kaya naman Mama Mia, tinawagan ko si Cesar. Kahit na ayaw ko, ay kinapalan ko na ang mukha ko at nangutang ako ng pera sa kanya para madala ko sa ospital ang anak ko. Mama Mia, agad-agad namang nagpahiram sa akin si Cesar at sinamahan pa ako sa ospital para agad-agad na madala ang anak ko doon. At nung nakapag-settle na kami, at nung sinabi ng doktor na malayo na sa peligro ang anak ko, ay doon ako nagpasalamat kay Cesar. Sir, maraming salamat ha. Hayaan mo't babayaran agad kita kapag may kita na ako sa tindahan. Sabi ko. Huwag mo nang isipin yon, Tam. Ang importante ay maayos na si Junior. Ang importante, nalaman natin na hindi naman siya malubha. Mama Mia, dun nga nagsimula ang lahat. Dun ko nagsimulang ma-realize na ibang-iba po si Cesar sa lalaking pinakasalan ko. Nakita ko ang malaking pagkakaiba ni Cesar at ni Kokoy. Kung si Kokoy na asawa ko ay laging wala, laging busy sa trabaho, laging busy sa barkada, laging inuuna ang ina. Si Cesar naman, Mama Mia, ay laging handang tumulong sa akin. Isang text at isang tawag ko lang ay nandun na siya agad. Lagi niya akong binibigyan ng importansya. Kaya naman sa mga nangyayaring yun, Mama Mia, hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko kay Cesar. Nagkaroon na rin ako ng feeling sa kanya. Alam ko, Mama Mia, na hindi pwede. Alam ko na bawal. Alam ko na mali. Kaya naman ako na ang umiwas sa kanya. Sinabi ko rin kay Cesar, Mama Mia, na hindi pwedeng maging malapit pa kami masyado sa isa't isa. Umamin rin kasi si Cesar sa akin na gusto niya ako mula pa noon. Sir, pasensya ka na ha. May asawa kasi akong tao kaya hindi po pwede. Tam, ako naman ang makakapagbigay sa'yo ng tunay na kaligayahan at tunay na pagmamahal. Please naman pag-isipan mo. Single ako, Tam. Handa akong antayin ka. Mama Mia, dahil sa nararamdaman ko na unti-unti na nga akong nahuhulog sa patibong ng tukso, ay kinausap kong muli ang asawa ko. Mama Mia, kinausap ko siya at nakiusap ako sa kanya na kung pwede lang, ay bumukod na kami ng tirahan. Kung pwede lang, ay mahalin niya ako ng wasto. Kung pwede lang, ay unahin niya kami ng kanyang mga anak bago ang kanyang barkada at ang kanyang ina. Pero imbes
Na makisimpat siya sa pinagdadaanan ko, Mama Mia, ay nagalit pa sa akin si Kokoy. Ano ba talaga, Tamiya? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi natin makakaya kung wala sina Mama. Masyadong mahal ang upa ngayon sa mga bahay. Hindi natin kakayanin. At anong gusto mo? Iiwan mo yung tindahan mo? Bakit? Makakapagpatayo ka ba sa lilipatan nating dalawa? Ang alam ko, ang kaya ko lang ay isang kwarto eh. Alam kong hindi kayo magiging komportable doon ng mga bata, lalong-lalo naman ako. Kaya pwede ba? Tapos na ang usapang ito. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin afford yung magandang paupahan. Mama Mia, nung sinigawan ako ni Kokoy ay yun na ang naging hudyat ko. Yun na ang ginawa kong ghost signal. Para naman sa pagkakataong ito ay piliin ko ang sarili ko. Mama Mia, hinayaan ko na ang sarili kong ma-in love ako kay Cesar ng patago. Oo, naging kami ni Cesar, Mama Mia. Si Cesar po ang pumuno sa lahat ng mga pagkukulang ni Kokoy sa akin. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Hindi lang sa pinansyal at sa suportang binibigay niya, Mama Mia, kundi maging sa kama na rin. Oo, kapag namamalengke ako para sa tindahan ay nagkikita kami ng palihim ni Cesar at nagmomotel kaming dalawa. Binibigay ko sa kanya lahat ng makakaligaya sa kanya dahil pinapaligaya niya rin ako sa araw-araw, Mama Mia. Alam kong mali, alam kong hindi tama, pero masaya ako sa relasyon naming dalawa ni Cesar. Mama Mia, sa kanya ko po nakikita ang mga bagay na hindi binibigay sa akin ni Kokoy. Yung mga bagay na hanggang pangako lang ni Kokoy ay ginagawa ni Cesar. Ginagawan niya ng aksyon. Si Cesar ang nagbigay sa akin ng pag-asa na someday Mama Mia, ay makukuha ko rin ang kaligayahan na deserve ko. Ilang buwan ding tumagal ang relasyon naming dalawa ni Cesar. Pero ang sabi nga nila, walang sikretong panghabang buhay na nalilihim. Mama Mia, nahuli rin kami at nalaman rin ng lahat ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Cesar. Galit na galit sa akin, lalong-lalo na ang mama ni Kokoy. Mama Mia, pinagsasalitaan niya ako ng mga hindi magaganda. Haliparot, malandi, makati, higad, kabit. Lahat na ng mga masasamang pangalan ay tinawag niya sa akin. Lahat na ng mga masasamang bagay ay sinabi na niya. Yun ang dahilan kung bakit hindi na ako nakapagpigil at nasagot-sagot ko na siya, Mama Mia. Sinagot ko siya. Sinabi ko sa kanya na kaya ako nagkaganito dahil walang bayag ang asawa ko. Dahil ang asawa ko ay lagi pa rin nakatago sa palda niya. Dahil ang asawa ko ay laging siya ang inuuna. Kasalanan ko bang hanapin sa ibang lalaki ang mga bagay na pinangako sa akin noon ni Kokoy na hindi naman niya ibinibigay? Pagkatapos naming magsagutan at mag-away, Mama Mia, ay umalis ako ng bahay. Dinala ko lahat ng mga gamit ko at ang gamit ng mga anak ko. Pinigilan pa ako noon ni Kokoy dahil timing naman ang pagdating niya. Sinabi ng mama niya ang mga nangyari. Pero nakiusap si Kokoy sa akin, Mama Mia. Nakiusap siyang wag ko siyang iwan at pag-usapan namin ng maayos ang lahat. Nakiusap siya, Mama Mia, na ayusin namin ang pagsasama naming dalawa. At dahil nga mag-asawa kaming dalawa ni Kokoy, dahil nga ino-honor ko pa rin naman ang pagiging asawa ko sa kanya, ay sinabi ko sa kanya na hindi ako aalis, hindi ko siya iiwanan. Pero ang gusto ko, Mama Mia, ay umalis na kami sa poder ng kanyang mga magulang. Sige, Koy, payag ako sa gusto mo. Payag ako sa lahat ng gusto mo. Magsimula tayo ulit. Araw-araw kong pagsisisihan ang ginawa kong pagtataksil. Araw-araw kitang pagsisilbihan, Koy. Pero please lang, ilayo mo na ako sa bahay na to. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, yumuko naman ang ulo ni Kokoy. Tapos sabi niya, Tam, hindi talaga natin kakayanin.
Nung marinig ko yun mula sa kanya, dun ko naisip na wala na talagang pag-asa pa ang relasyon naming dalawa. Bahala ka na, Koy. Kung ayaw mong sumama sa akin o hindi, desisyon mo na yan. Hindi nga sumama si Kokoy sa akin, Mama Mia. Kami lang ng dalawang mga anak ko ang umalis. Dahil nga may pera naman akong naiipon noon, ay nagrenta kami ng isang maliit na bahay. Yun na rin ay sa tulong ng mga kapatid ko, Mama Mia. Yung mga kapatid ko kasi ay nasa kanila pa ang perang naging parte nila nung pinagbentahan ng lupa. Nahihiya po akong humingi ng tulong sa kanila pero ang sabi nila, sino-sino pa raw bang magtutulungan kundi kami-kami na lang. Kaya tinanggap ko na rin ang tulong nila. Mama Mia, nagrenta ako. Pagkatapos ay nag-buy and sell din ako. May mga bagay akong binibili at binibenta ko rin na unti-unti naman pong umaangat. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 3 buwan. Naging 5 buwan, Mama Mia, pero wala pong Kokoy na sumunod sa akin. Mama Mia, nung umalis po ako sa bahay ni na Kokoy ay hiniwalayan ko po si Cesar. Ang sabi ko sa kanya ay bigyan niya muna ako ng tsansa na ayusin ang pagsasama namin ni Kokoy. Na ayusin ang aming pagiging mag-asawa. Dahil alam ko naman, Mama Mia, pagbali-baliktarin ko man ang mundo, asawa ko pa rin si Kokoy. At kung sa pagkakataon na to ay handa na niya akong panagutan at panindigan, ay hindi ko yun ipagkakait sa kanya. Kaya lang, kahit tinext ko na si Kokoy kung nasaan kami, yung eksaktong address pa talaga ang binigay ko ay hindi naman siya pumunta. Ni text, Mama Mia, ni tawag para kumustahin kami ng mga bata ay hindi niya ginawa. Alam naman niya ang cellphone number ko dahil hindi naman ako nagpalit. Buti pa yung mama niya, halos araw-araw akong minumura sa text. Pero si Kokoy, wala talagang naging paramdam. Hindi rin siya nagsusustento sa anak namin. Samantalang si Cesar, Mama Mia, kahit na nakipaghiwalay ako sa kanya, ay nandun pa rin siya lagi sa bahay. Lagi pa rin niya akong kinakamusta. Lagi pa rin niyang pinapakita sa mga bata ang pagmamahal niya. Lagi pa rin siyang nakasuporta sa akin. Lagi pa rin siyang tumutulong sa akin, Mama Mia. Maging yung mga binabuy and sell kong mga produkto ay tinutulungan rin niya ako para yun ay mabenta. Mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya ay binebentahan niya. In short, Mama Mia, kahit hiniwalayan ko na si Cesar ay hindi pa rin niya ako iniiwanan sa ere. Lagi niya akong sinasamahan. Lagi niya akong sinusuportahan kahit ang totoo ay tinutulak ko siya palayo. Sar, please. Please naman maghanap ka na ng isang babaeng kagaya mo na walang pananagutan. Yung isang babaeng kayang ibigay sa'yo ang isang buong pamilya. Isang pamilya na hindi huhusgahan ng lipunan. Pakiusap ko isang araw kay Cesar, Mama Mia, nung sinabi niya sa akin na mahal na mahal na mahal pa rin niya ako. Alam mo, Tam, alam ko naman maraming single dyan. Maraming mga babae na pwedeng makapagbigay sa akin ng sinasabi mong pamilya na tanggap ng lipunan. Pero kasi ikaw talaga ang mahal ko eh. Ikaw ang minamahal ko, Tam. Hindi nagsawa si Cesar, Mama Mia, na iparamdam sa akin araw-araw ang pagmamahal niya. Hanggang sa pumayag na nga akong magkaroon kami ulit ng relasyon at nagsama na kami sa iisang bahay. Pero 1 linggo pa lang simula nung nagsama kaming dalawa ni Cesar, ay bigla na lang pong nanggugulo sa amin si Kokoy at ang kaniyang mga magulang. Tinatakot nila ako, Mama Mia. Kakasuhan daw nila kaming dalawa ni Cesar ng adultery dahil nagsasama kami sa iisang bubong. Mama Mia, hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit gano'n na lang ang panggigipit sa akin ng mga magulang ni Kokoy at maging siya. Ilang buwan ko po siyang hinantay na pumunta sa akin. Ilang buwan ko po siyang inantay na balikan ako at ang mga anak namin pero hindi niya ginawa. Kung kailan nagsasama na kaming dalawa ni Cesar ay tsaka pa siya
bigla na lang sumusulpot at manggugulo. Hanggang sa bigla na lang din na hindi na nanggulo sa akin si Kokoy, Mama Mia at ang kaniyang mga magulang. Nung inalam ko ang katotohanan ay nalaman ko na nagbigay pala si Cesar ng pera sa kanila na 100,000 kapalit ng hindi na nila panggugulo sa aming dalawa. May pinirmahan din sila, Mama Mia, na pumapayag na si Kokoy na pakawalan ako, na pumapayag na siya sa relasyon naming dalawa ni Cesar. Mama Mia, nalaman ko pa na mabilis pa sa 4:00 na tinanggap nila ang pera at sila pa mismo ang gumawa ng kasulatan. Natatawa na lang talaga ako. Hindi ako minahal ni Kokoy. Hindi ako minahal ng asawa ko. Mas mahal niya ang pera. Mama Mia, si Cesar kasi ay suportado rin ng kanyang mga kapatid na nasa abroad. Kaya naman hindi rin siya naghihirap sa buhay. Nagsimula kaming dalawa, Mama Mia. Nagsimula kaming dalawa muli. Pagkatapos po ng 1 taon naming pagsasama, ay nag-file ako ng petition for annulment para sa kasal naming dalawa ni Kokoy. Na hanggang ngayon, Mama Mia, ay inaantay pa rin namin ang resulta. Hindi po ganun kadaling mag-file ng annulment. Mahirap, masalimuot, Mama Mia. Kailangan mong patunayan sa korte na kahit kailan ay hindi po naging balido ang kasal mo sa asawa mo. Mama Mia, hanggang ngayon ay suportado pa rin ako ni Cesar. Hanggang ngayon ay nagsasama kaming dalawa. May isa na rin kaming anak ni Cesar, Mama Mia. At yung 2 ko pong anak ay pinapag-aral namin na ngayon ay sa private school po nag-aaral. Ang annulment na lang namin talaga ni Kokoy ang inaantay naming dalawa ni Cesar para bumuo na kami ng aming sariling pamilya. Isang pamilyang masaya. Alam ko kasi, Mama Mia, na hindi rin naman pababayaan ni Cesar ang mga anak naming dalawa ni Kokoy. Sa ilang taon naming pagsasama ay nakita ko po na minahal niya na parang kaniyang mga bata. Nakita ko kung gaano niya pinahalagahan ang mga anak ko kagaya ng pagpapahalaga niya sa akin. Alam ko, Mama Mia, may iba pa rin na hindi pumapayag sa relasyon naming dalawa ni Cesar, lalong-lalo na yung mga magulang ko. Hindi naman sa ayaw ng mga magulang ko na lumigaya ako, Mama Mia. Hindi naman sa ayaw nila na maghiwalay kaming dalawa ni Kokoy dahil ang totoo niya ay humingi naman ng tawad ang papa ko sa akin. Dahil kung hindi raw siguro sa pananakot niya noon sa mga magulang ni Kokoy ay baka hindi naging miserable ang buhay ko. Pero ang sabi nila, Mama Mia, dapat hindi daw muna kami nagsama ni Cesar hanggat hindi pa annulled ang kasal naming dalawa ni Kokoy. Pero ano pang magagawa ko? Nandito na ito. At least ngayon, Mama Mia, ay sinusubukan naming isaayos ang lahat. Ang hiling ko po sana, Mama Mia, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ninyo, ay tulungan po akong magdasal na sana ma-grant na sa lalong madaling panahon ng korte ang petition for annulment ko ng kasal naming dalawa ni Kokoy. Para naman makapagpakasal na kami ni Cesar. Para naman magkaroon na ako ng tunay kong happy ending at tunay kong kaligayahan sa isang lalaking tunay din na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko na to. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para mai-ere ang sulat ko sa iyong YouTube channel. Isa po kami ni Cesar sa iyong mga taga-suporta na araw-araw pong nakikinig ng inyong programa. Muli po, lubos na nagpapasalamat, Tamia. Tamia, nako, malapit pa tayong naging magkatukayo kasi Mia ako tapos ikaw Tamia. Malapit pa pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyong letter ngayon. Bilang isang legal wife, pro-legal po talaga ako pero sa mga pinagdaanan mo, sa mga pagkukulang ng asawa mo, naiintindihan ko ang mga naging desisyon mo sa buhay. Naiintindihan ko na nakipag-annul ka kay Kokoy. Pero
Para sa akin, tama ang mga magulang mo. Sana bago kayo nagsama ni Cesar, sana inayos niyo muna. Pero nandyan na yan eh. 'Di ba? Magdasal na lang tayo na magiging maayos din ang lahat. Magdasal na lang tayo na mag-grant as soon as possible ang annulment ninyong dalawa ni Kokoy. Hangad ko ang tunay mong kaligayahan, Tamiya. Sana nga si Cesar na ang makakapagbigay nun. Sana nga si Cesar na ang iyong forever. Na si Cesar na ang lalaking aalaga at gagabay at sasama sa iyo sa habang buhay. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot na mabasa ko ang kwento niyong dalawa ni Cesar at kwento niyo na rin ni Kokoy dito sa programa natin. Nawa ay marami kayong na-inspire ngayon para mag-share din ng sarili nilang mga kwento. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung may sarili kang kwento ng buhay na nais mong i-share sa akin, mag-email ka lamang po mamamiyacdo0317@gmail.com. Huwag mo ring kalimutan na i-like at i-share ang video na to. Huwag mo ring kakalimutan na kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe po at click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia, ang tagapagbigay nyo ng mga panibagong nakaka-inspire na storya araw-araw. Magandang araw po sa inyong lahat.